Hi ulit mga ka-Asialing! Ako pa rin si Rowie de Guzman at pinag-uusapan pa rin natin ang tungkol sa collateral. How to present collateral properly? Maraming applicants kahit may magandang asset, hindi nila ito na ipapasa ng maayos. At yan ang nagiging dahilan ng delay o disapproval. So here's how to do it right. Dapat malinaw ang ownership. Ang asset dapat ay nakapangalan sa iyo o sa co-borrower mo. Kung under loan pa ito o may existing balance, maaaring makaapekto sa application. Kumpleto at updated ang documents. Para sa sasakyan, kailangan namin ng ORCR. Para sa lupa o bahay, dapat meron kang title, tax declaration at iba pang supporting documents na malinis at updated. Condition is important. Ang sasakyan, maayos ang kondisyon at updated ang rehistro ay mas mataas ang value kaysa sa hindi na-maintain. Para naman sa property, malinaw na boundaries at proper zoning ang tinitingnan. Maging honest tungkol sa asset. Huwag sobrahan ang declared value at huwag itago ang condition. We frequently work with appraisers na mag-i-inspect, so full transparency means faster processing. Maximize the value of your collateral. Para mas mataas ang value ng asset mo, tandaan ang mga ito. Panatilihing maayos ang condition ng vehicle or property. Physical condition plus updated documents equals better appraisal. I-declare ang mga improvements, ito ay nakakadagdag sa valuing ng isang asset. Kung shared ang ownership, kumuha ng notarized waiver or authorization. This makes verification faster and easier. Dito sa Asialink, naniniwala kami na ang smart borrowing ay nagsisimula sa solid foundation. At ang collateral ay malaking bahagi nun. So ayusin ang mga dokumento, i-prepare ang asset mo, at sabay nating harapin ang next step sa loan journey mo. Maraming salamat sa pakikinig sa pro tip na ito mga ka-Asialink.